Basahin po natin. Mula po sa verse 18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggan buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mong iyong ama at ina." At sinabi niya, "Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata." At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang." Ulitin ko po yung salitang kulang. Isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo ito sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin. Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha, sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, "Pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman." Verse 25, "Sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayon, kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." At sinabi ng mga nakarinig nito, "Sino nga kaya ang maliligtas?" 27, "Datapwat sinabi niya ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos." Sa English po ay anuman ang imposible. What is impossible in man is possible in God. 28, "At sinabi ni Pedro, narito iniwan namin ang aming mga sarili at nagsisunod sa inyo." At sinabi niya sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos na di tatanggap ng makapupong igit sa panahong ito at sa sanglibutang darating na walang hanggang buhay." Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, hiniling namin ang inyong pangunguna, ang inyong paggabay. Kayo po ang siyang magbigay ng direksyon sa aming pong pag-aaralan sa umagang ito. Sa iyo po lahat ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay kulang. Amen? Kompleto po, pero ang pamagat po ay kulang. Binigyan din ko po yung salitang kulang kanina sapagkat ang sabi ng Panginoon ay isang bagay lamang ang kulang. Lahat ng bagay ay ginawa mo na. Lahat ay na-accomplish mo na. Lahat ay nasa iyo na. But one thing is kulang. Hindi po ba lahat tayo ay, as a Christian, ay na-accomplish ko na lahat. Naibigay ko na sa Panginoon lahat ang dapat kong ibigay sa Kanya. Pero, makita natin dito na namangha yung mga tao. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, may kulang pa. Ang sabi ng mga apostol at mga alagad na nandun, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Amen? Noong 1974 po, may isang pelikula na dinirect po ni Lino Broca. Pamagat po ay Tinimbang Ka, Ngunit Kulang. Nandiyan po si Christopher De Leon. Ang role po niya ay si Junior na batang na anak mayaman. Pero parang hindi siya masaya kaya naghahanap siya ng kasiyahan at pinupuntahan niya lagi yung dalawang outcast ng society o village ng panahon na yon na ginagampanan ni Lolita Rodriguez at ni Mario O'Hara.
Ito po'y tanda-tanda ako, 35 years ago itong pelikulang ito. Napakaganda. I was around 9 years old nung panahon na yan. Isa pong black and white movie na pinalabas sa black and white television. Amen? Ang pelikula pong ito ay talaga pong nagbigay ng parang rema sa akin. Na yung kasiyahan ng isang tao palang mayaman ay hindi talaga masasatisfy ng salapi. Magbalik po tayo sa lumang tipan kay Daniel, chapter 5, Daniel chapter 5, na kung saan siya Haring Belshazzar ay habang nagdiriwang sila at pinatawag niya lahat ng kanyang mga kaibigan, mga concubines, mga asawa, mga anak, at pinakuha niya lahat yung mga mamahaling kagamitan mula sa templo. At merong kamay na lumabas sa pader at nagsulat doon. Ang tawag po nila rito ay handwriting in the wall. At ang sulat na nakasulat doon ay Mene Mene Tekel Uparsin. Amen. Mene Mene Tekel Uparsin. Yung many po ang ibig sabihin ay bilang na ang araw mo. Ayan. Yung tekel po ay tinimbang ka, ngunit kulang. Yung uparsin po ay eto na ang katapusan mo. Amen? So, makikita po natin dito na bagamat itong si Haring Belshazzar ay parang accomplished na sa kanyang buhay, pero ang Diyos ay Diyos pa rin ng pag-ibig at binigyan pa rin siya ng warning. Alam natin, base sa ating pagkabasa, nandun na yung warning pero hindi pa rin siya nakinig. Kaya yung binasa natin kanina, napakahirap para sa isang mayaman o makapangyarihan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa ang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom. Amen. Ginamit niya yung salitang karayom. Ng mga panahon na yon, ang karayom ay isa sa pinaka-useful na bagay sapagkat ito'y ginagamit sa paggawa ng damit, ng tent. At nung panahon na yan po ay bihira pa lamang yung mga equipment o tools ng mga tao. Pero yung karayom ay talagang alam na alam ng mga tao. At alam ng lahat ng tao ang karayom ay maliit lamang. Nakakita na ba kayo ng higanting karayom? Hindi po. Lahat ng karayom ay maliliit at yung kanilang dulo ay matitilos. Upang sa ganon ay makapasok siya. Amen. Subalit, ang karayom po ay may mata. Ayan. Hindi ginamit ng Diyos yung mismong karayom, kundi sinabi ni Jesus, ang mata ng karayom. Kung ang karayom ay maliit, meron pa palang mas maliit sa karayom kundi ang kanyang mata. Amen. Ginamit ng Diyos ang salitang ang kamelyo sapagkat napakaraming hayop. Ang kamelyo ay talagang pamilyar na sasakyan, hayop ng mga panahon na yon. May pusa, may baka, may ahas. Bakit ginamit ng Panginoon ang kamelyo? Sapagkat ang kamelyo po ay hindi pangkaraniwang hayop. Siya po ay kuba. Hindi po ba? Hindi diretso yung likod, kundi meron po siyang hunchback. Hump sa likod. Ayan. Kaya kung papasok ka kung ikaw ay kamelyo, papasok ka sa isang butas, nakapasok na yung ulo mo, naipasok mo na yung mga kamay mo, paano naman yung nasa likuran mo? Kaya pala talagang yung pagpapakita ng Diyos dito ay talagang very exaggerated. Upang ipakita niya sa ating lahat na it is impossible sa isang tao na nagtatangkilik na mga bagay sa mundong ito na makapasok sa kaharian ng Diyos. Isang tao na labis na minamahal yung mga bagay sa mundong ito. I'm not talking about only material things. I'm talking about power. I'm talking about ambition. Minamahal mo yung mga bagay na nagbibigay ng lugod sa iyo.
Then Jesus remind us, sabi niya, imposible talaga. Pero anumang imposible sa tao, ay posible sa Diyos. Amen? So ito po isang general question. Sabi niya, mabuting guro, ano po ang aking dapat gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya yung direktang question. Yan po ay tinatanong lagi natin. Panginoon, ano po ang aking gagawin? Kahit kayong Kristiyano na tayo, patuloy tayong nagtatanong, Panginoon, ano po ang aking gagawin upang ikaw ay mapaglingkuran ko po ng ayon sa iyong kagustuhan? Yung salitang, what must I do? Yung must ay talagang gagawin ko. I must do it. Amen. At sinabi niya, upang sa ganon ay aking pong manay ng buhay na walang hanggan. So alam nating lahat, gusto nating magmana ng isang buhay na walang hanggan. So sabi ng Panginoon, why do you call me good? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? So, alam mo ba na walang ibang mabuti kundi ang Diyos lamang? So nakikita natin dito na yung taong ito na makapangyarihan, alam niya, kinikilala niya na ang Jesus na kausap niya ay ang anak ng Diyos. Amen. At maraming mga tao sa panahon ito, mayayaman o mahihirap, alam nila na si Jesus ay anak ng Diyos. So ang sabi ng Panginoon sa kanya, alam mo ang kautusan. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang maging saksing sinungaling, at igalang mo ang iyong ama at ina. You know, sabi ng Panginoon, di ba? Di ba lagi sinasabi din po ni Pacman yan? You know. Alam mo na yun eh. Ang sabi naman nung taong ito, opo, alam ko na pong lahat yan. Sa katunayan, magmula nang ako pa ay bata pa, ay ginagawa ko ng lahat ng yan. Hindi ba? Pag lumapit ka sa isang tao na gusto mong kilalanin niya ang Panginoong Jesucristo, ang sasabihin niya sa iyo, alam ko na lahat ng yan eh. Maliit pa ako, si Lola, tinuruan niya akong manalangin, magrosaryo, magdasal, magdobena, magsimba kada linggo. Alam ko na lahat yan eh. Tinuruan ako ng tatay ko na maging tapat ako, wag akong gumawa ng masama. Alam ko na ang lahat ng mga bagay na yan eh. Di po ba? Kaya nandun yung tinatawag na self-righteousness. Kailanman at kailanman kapag isang tao ay nagsabing, alam ko na lahat yan eh. Mabuti na ako eh. Lahat yan ay nakasanayan ko ng ginagawa simula pa ng bata ako. Then, it is very dangerous. Maliban na ang isang tao ay aminin niya sa sarili niya na siya ay isang makasalanan, na siya ay nangangailangan ng paglilinis sa kanyang puso, ay hindi kailanman matutunaw yung tinatawag na spiritual pride na nasa kanya. Amen. Alam ng Panginoon ang sakripisyo mo. Alam niya kung ikaw ay mapagusga sa kapwa, mapanuri, isang taong tekniko o legalistiko, isang taong mahilig sa mga, mga fundamental na mga bagay, ang tinatawag dito ay mga fundamentalist, hindi ko ba? Kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na yung mga method na dapat ang tawag sa iyo ay Methodist. Kung ikaw ay laging nagpo-protesta, ang tawag sa iyo ay protestante. Yan, kung laging puro pag-iisip mo ang ginagamit mo, ang tawag sa iyo ay mentalist. Ano tawag? Backlist? Amen. Alam mo ang basic na pundasyon ng iyong pananampalataya. Sa katunayan ay halos perfecto ka na. Halos. Hindi ko sinabing perfecto ka. Ang sabi po ay halos, ang ibig sabihin ay ikaw ay kulang-kulang pa rin.
Amen. Ang sabi po ng taong ito, ang lahat po niyan ay sinunod ko. Ang doktrina, ang dogma, ang konstitusyon, ang lahat ng mga bagay na yan, pati mga amendments, sinusunod ko. Bata pa ako, nakasanayan ko ng lahat ng yan. Pero meron akong isang tanong ngayon, Panginoon, at gusto kong ma-confirm ang sagot na ito sa oras na ito. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, may kulang pa. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik o kayamanan at ipamigay mo sa mga mahihirap at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. Hindi mo ba yung pagkakasunod-sunod? Ibenta mo ang lahat ng mga tinatangkilik mo. Pangalawa, ipamigay mo sa mga mahihirap. Pangatlo, at sumunod ka sa akin. Amen. So, ang Panginoon po ay lagi pong nakikinig sa atin. Kaya yung kanyang direktang answer ay, may kulang pa. May kulang pa. Pagkatapos ng lahat ng mga bagay na pinaghirapan natin, may kulang pa. Amen? Bakit kaya? It's not complete. Kapag ikaw po ay nasa koleyo, binigyan ka ng grado ng iyong professor, pag sinabing INC, ano pong ibig sabihin nun? Iglesia ni Cristo. Incomplete. Hindi po Iglesia ni Cristo. Amen. Basta pag hindi talaga kompleto, may kulang. Ako po ay minsan ay tumakbo ng isang posisyon sa eskwelahan. At ako ay natalo ng 1 point lamang. So hindi ko pa rin nakuha yung pwesto dahil natalo ako ng 1 point. At minsan po ako ay nangarap na maging isang real estate agent sa Guam. Ako po ay nag-aral, nag-review for a period of 3 months. Nung ako po ay kumuha ng examination, 1 point lamang po ang kulang para ako po ay pumasa. Ako'y talagang nagtataka. Napakasipag ko namang mag-aral. Pero may kulang pa. Ako'y nagpunta sa pinakamataas ng universidad at ako'y talagang nakiusap. 1 point na lang po. Ang sabi nung yung presidente po ng universidad, wala talaga kaming magagawa. Amen! So, ang sabi ng Panginoon, ang isang bagay na kulang ay isang bagay na kulang. Amen? Ano man ang sabihin mo, ang kulang ay kulang. And one time po, ako po ay nag-ambisyon din pumasok sa military. At the age of 36 noon, tamang-tama, 3 po yung aking dependents. At ako po ay may na-schedule na mag-test ng examination. Pero dahil po ako po ay nawala sa aking pagmamaneho, nalate po ako ng 1 minute at hindi po nila ako pinapasok. Ako po ay nakiusap, please papasukin na po ninyo ako. Sabi niya, you're late. 1 minute is 1 minute. So makikita po natin yung mga bagay na magbabago sa takbo ng ating buhay. Pero na-miss natin yung pagkakataon na yon, hindi mangyayari. Gayon din po ang binigyan ng importansya ng Panginoong Jesucristo. May kulang pa sa iyong buhay. Amen. Ano kaya ang kulang na ito? Ang sabi niya ay ipagpili mong lahat ng mga ari-arian mo. Meron kang asyenda, meron kang mga truck, may mga barko, aeroplano, mga businesses. Pinaghirapan mo yan pinundar mo Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, ibenta mo. Amen? At pagkatapos mong ibinenta, natural ay babalik sa iyo ng cash.
Nung nagbalik sa'yo ng cash, ay talagang mas importante ngayon yan. Cash na yan eh. Dati ay mga building lamang. Pero ngayon, mas importante na ngayon, cash. Eh bakit hindi na lamang sinabi ng Panginoon, yung building mo sa Makati, sa New York, ipamigay mo na lamang sa charity organization, sa mga mahihirap para ibenta nila. Pero sabi ng Panginoon, ibenta mo mismo ang lahat ng mga ari-arian mo. At pagkatapos dumating yung cash na yun, ay lalo kang masisilaw. Kayamanan ito, cash. Pero sabi ng Panginoon, ipamigay mo, ipamudbud mo sa mga mahihirap. Amen? It's very hard. It's very hard to do. At pagkatapos sabi ng Panginoon, pagkatapos mong ipamigay sa lahat ng mga mahihirap, ang lahat mong kayamanan, ready ka na. Sumunod ka na sa akin. Saan man ako pumunta, sumunod ka sa akin. Sapagkat totally iniwan mo na ang lahat mong tinatangkilik sa buhay mo. Amen? Ang ibig sabihin nito, maliban, na bagamat tayo po ay nagsisimba, maliban, bagamat tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, maliban, na bagamat tayo po ay kumakanta at nagpupuri sa Diyos, maliban, na hanggang hindi natin ibinibigay sa Diyos ang mga bagay na tinatangkilik natin, ay hindi tayo pwedeng sumunod sa Kanya. Amen? Ano yung mga bagay na yan? Ang sabi ng mga apostol, imposible talaga. Yung mga taong nandun ay namanglawag din sila. Yung mayaman, nalungkot siya. Ang sabi niya, talagang pinagmamasdan siya ni Jesus. Sabi ng Panginoon, ang sabi dito sa versikulo, at tinignan siya ni Jesus. Ganyan din ang Panginoon, kapag tayo po ay nasa punto ng paghihirap na desisyonin natin ng sarili natin, susunod pa ako sa iyo, Panginoon, at iiwanan ko ang mga bagay na tinatangkili ko, ang Diyos ay nariyan. Nakamasid siya sa atin. Parang sinasabi niya, sige, magdesisyon ka ng tama. Sumunod ka sa akin. At nung nakita ni Jesus, ang tao ito ay namanglaw, yumuko, nagbago yung kanyang ugis ng mukha. Parang nangiwi yung kanyang labi na parang na-stroke. Ayan. Sabi niya, ay at siya tumalikod at umalis. At ang sabi ng Panginoon, mismo habang narinig siya ng lalaking mayamang ito, napakahirap talaga sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi inintay ng Diyos na makalis yung lalaki. Sinabi ng Panginoon, habang nandoon ang lalaki. So, meron na namang warning sa kanya. Amen? Pero, pinili pa rin ng lalaking ito na umalis. It is almost impossible. Nang marinig niya ito, ang sabi po dito ay, what Jesus was asking him to do is just too impossible. Unrealistic. Out of this world. Amen? Isang komisyon na imposible. Mission impossible. Isang logical conclusion po ay ang pagiging napakayaman sa daigdig na ito, it is what we call the state of sadness. Kaya nga, that will explain the reason why marami pong mga taong naging milyonaryo ay nagpapakamatay. Dahil dati silang bilyonaryo. Amen? Maraming mga taong nalugi sa mga businesses, sila po ay nagpapakamatay because nasanay sila sa takbo ng kanilang mga buhay na lahat ng mga bagay ay nasa kanila. May mga bagay tayong mga tinatangkilik, ambition, career, education, yung ating principle, minsan po ay
lagi nating binibigyan din, ako ay isang taong may maprinsipyo. Amen. Kung minsan yung prinsipyo natin ay nangunguna pa kaysa sa relasyon natin sa Diyos. Kung minsan yung prinsipyo natin ay nagdidefine sa atin na kung saan ay hindi natin alam na pride na pala ito. Amen? Yung ating dignidad. Mahalaga ba ang dignidad mo kaysa sa Panginoong Jesucristo? Mas mahalaga ba ang pamilya mo? Dahil yung pamilya mo ayaw sumunod sa pananampalataya mo, siguro nalulungkot ka dahil sila iba yung iglesia na pinupuntahan at ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Mas pinili mo na lang na sumunod sa mga mahal mo sa buhay. At iniwan mo yung pananampalataya mo. Marami na po akong nakitang ganyan. Ano nga po ay kabataan sa iglesia namin, maraming kasama sa youth na iniwan ang kanilang pananampalataya at sumama doon sa pananampalataya ng kanilang mga naging asawa. Iniwan nila ang Panginoong Jesucristo. At nung nakausap ko sila, ay wala ang puro pagtutol na lamang at hindi nila kinikilala ang Panginoon bilang kanilang Diyos. Some people can give up their addiction. Kung meron kang addiction sa isang bagay, kung meron kang bisyo, ayan, meron kang, kung ito man ay sugal, ito man ay alak, ito man ay sigarilyo, ito man ay droga, ito man ay ito man ay tabako, ito man ay bagay na nakasisira sa ating katawan, ito man ay bagay na alam nating ayaw ng Diyos. Siguro ay tatanungin tayo ng Panginoon, one thing is kulang. Sapagkat gusto ng Panginoon na in order for you to be complete, ay kinakailangan gawin mo ang pinagagawa ko sa iyo. Pero imposible, Panginoon. Pero imposible, Panginoon. Yes, it is impossible sapagkat ginagawa mo sa sarili mo. Ikaw, tao, talagang imposible mong gawin niya sapagkat tao ka. Pero sabi ng Panginoon, what is impossible in man is possible in God. Let me help you, sabi ng Panginoon. Surrender to me. Try me. Ang sabi ng Panginoon. Kaya marami pong mga taong mayayaman na talagang nag-try sa Panginoon. And after they have tried God, doon lamang nila talaga naranasan ang maging mayaman sa Panginoon. Amen? Ang maging mayaman ka sa Panginoon ay yung maranasan mo na ikaw ay puno ng ligaya at puno ng pag-asa at puno ng kagalakan sa buhay mo. At one time po ay nakita ko po sa internet yung video ng mga Kristiyano sa India. Sa Odessa, India po ba yan? Yan. Ha? Orissa, India. Nakita ko po ron yung mga Kristiyano doon, sila po ay nilagay sa plaza. At doon sa plaza, ang lahat ng tao, mga pulis, mga bata, matanda, lahat nandun sila at may dalang pamalo at bato at pinapahirapan po nila, pinapalo ng 2x2 ang mga Kristiyano ito. Meron pong mga Indian din na kumukuha ng video. At nakita ko po sa kanila, nagngingit-ngit sila sa galit. Sobra po, suntok dito, sampal dito. Itong mga Kristiyanong ito ay wala pong magawa. Sipa dito, tadyak doon, hanggang sila po ay namatay. Mabuti! Yeah. Isang magandang linggo, umaga. Sa India po, sa Burma, sa Vietnam, sa lugar na kung saan ipinagbabawal ang Kristyanismo, ang mga Kristiyano roon ay namamatay para sa Panginoon. Amen? Ang mga Kristiyano ito ay talagang sumunod sa pinag-utos ng Diyos. Iwanan mo ang lahat mong tinatangkilik. Iwanan mo ang iyong mabuting buhay. At nang ginawa nila ito, at kinumpisan nila sa kanilang mga labi, mula ngayon ako ay hindi na Hindu. Hindi na 3 milyong Diyos ang aking sinasamba, kung hindi isang Diyos na lamang ang aking kinikilala.
At dahil dito, ang buong bayan ay nagngit-ngit sa kanila, sila po ay pinatay. And every day, I assume hundreds of Christians in India ay pinapatay po ron. Sinusunog ang kanilang mga churches. Because they have made a decision. Iwanan ko ang aking tinatangkilik. Pero dito tayo sa Amerika, wala pong nagpe-persecute sa atin. Hindi tayo kailanman pinersecute dahil sa ating pananampalataya. Amen? Pero ano ang pwede natin gawin para sa ganoon ay maging wagas, dalisay, at ang direksyon natin sa ating pananampalataya ay talagang ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ayon po sa kinanta natin, yung kanina, buhay ko'y aking ibibigay. Pati, ano po yan? Yung lahat. Lahat. Aking ibibigay. Ganda mo na, Brother Willie. Dahil po inutos niya, Pastor, hindi ka nung ano niya, lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Amen. Praise God. Hindi po ba, kanina kinanta natin, amen? Yan ba ay pag-awit lamang dahil for the sake of singing? Bakit hindi natin gawin talaga sa Panginoon? Lahat ay ating ibibigay upang purihin siya. Lahat ay ating ibibigay upang mas maging epektibo tayo sa ating tungkulin bilang kanyang mga anak. Salamat, Brother Willie. Napakaganda pala ng para tayo nasa ONB. Sila na nakarinig nito ay nagtanong, sino pa kaya ang maliligtas? Itong mga taong ito ay parang matitikas na kahoy Hindi po ba? Talagang nagmamatigas sila. Kaya nga sabi sa Bible, kung babasahin mo yung English ang tanong nila ay, who then can be saved? Hindi po ba? Nakita na ko rin yung joke ko. Ito po yung tinatawag na logical society. No pain, no gain. No guts, no glory. No ID, no entry. Ay sabi nila, parang, sino kayang maliligtas? Amen? Tayo ang mga nakarinig, at ito rin yung tanong natin, sino kaya ang maliligtas? Nobody will be qualified to be saved. Parang imposible. Nobody will be qualified. We are just wasting our time. Yun yung parang pakiwari ko doon sa mga tao nandun dahil sumusunod sila sa Panginoon. Kasama nila ang Panginoon, narinig nila yung sitwasyon. Isang taong hindi pumapatay, hindi nangangalunya, hindi nagnanakaw, at sumusunod sa lahat ng utos ng Diyos. Pero sabi ng mga taong doon, kung ang taong ito hindi maliligtas, sino pa kaya ang maliligtas? Ay, binibigyan din po natin dito, sino pa kaya ang maliligtas? Ang Amerika po ay tinuturing na Christian nation. 80% of the population ay they confess they are Christian. Pero alam naman ninyo, kabaligtaran ang nangyayari sa Amerika. Number 1 tayo sa maraming mga bagay, sa immoralidad, sa lahat ng mga tayo ang nag-export ng Hollywood movies in all the world. Tayo ang nagdidikta ng passion, ng kultura sa buong daigdig. Di ba? Nung 80s, nariyan po si Madonna. Ayan po, kaya yung lahat ng mga kabataan ng mga panahon na yung mga Madonna girls, sila Sister Noemi, Sister Gina, ayan. Yung kinakanta po nila, I'm material girls. Ayan. Yung mga tao, yung mga bata po doon ay naging materialistiko.
And then, sa panahon ito, ay nandiyan po si Lady Gaga. Yung mga bata ron, nagagaga na talaga. Amen? So, ang Amerika po ang nag-export ng lahat ng ito. It is impossible to believe that America, it is indeed a Christian nation. Salita lamang po yan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan dito na may kulang pa. It is not because of your religion. It is not because of what you believe base sa iyong reliyon. Kundi ang hinahanap ng Diyos ay, anak, naibigay mo ba? Naganap mo ba? Nagawa mo ba ang pinagagawa ko? Ano po, yung ibenta ko po lahat ng aking mga ari-arian? O pang pamigay? Alam mo ang kailangan ng Diyos. Dahil ng mga panahon na yon ay hindi naman niya pinagawa kay Pedro yan eh. Dahil alam naman niya na si Pedro ay walang-wala. Kaya si Pedro ay nagsalita po dito. Hindi po ba? Sabi ni Pedro, Panginoon! Lahat po kami nandito. Ginawa namin ang lahat ng yan. Iniwan namin ang aming mga pamilya. Ang lakas ng loob ni Pedro, kala mo napakayaman. Amen? Kaya madali niyang sabihin. Dahil wala naman siyang kayamanan. Amen? Ang sabi ng Panginoon, tandaan niyo ito. Walang sino man sa inyo na nag-iiwan ng kanyang mga mahal sa buhay, kapatid, magulang, ng kanyang tahanan, ng kanyang ari-arian, na hindi ko pagpapalay, na hindi ko bibigyan ng malaking gantimpala sa kaharian ng Diyos. Binigyan niya ng diin ito, tandaan ninyo ito. Ang sino man sa inyo ay nagbigay ng isang malaking handog sa akin. Kung sa oras na ito ay, bagamat ikaw ay Kristiyano na, subalit ikaw ay patuloy pa rin inaatake ng mga kahinaan mo sa buhay. It is about time to surrender that to God. Surrender that to God. Amen? Tayong lahat ay manalangin. Natawagan po si Brother Fred. Amen. Praise God. Ang sabi ng Panginoon, truly I tell you, Jesus said to them, no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age to come, eternal life. Panginoon Diyos na buhay at dakila, kami po, Diyos, ay naririto. At amin pong kinikilala that something is needed. May kulang pa, Panginoon. May kulang pa. Lord, we pray, O God, sa oras na ito, kayo po ang magsaliksik ng aming mga puso. Kinikilala namin na hindi kami perfecto. Kinikilala namin na whatever we tried, O God, ay magkakamali kami at magkakamali. But there is one thing na hinihingi mo sa amin, O Diyos. Ito yung mga malalim na stronghold ng kalaban sa aming mga buhay. It could be material things. It could be our character. It could be our vices. It could be our job, our ambitions, our pride, our unforgiveness, our sinful life. Kung meron kami nabubuhay man sa kasalanan sa oras na ito, kung kami man, O Diyos, ay nagmamataas sa aming kapwa, kung kami man ay nagiging dahilan ng pagkakampi-kampi ng aming mga kapatiran, kung kami man, Panginoon ko, ay
patuloy na nabubuhay sa pag-iisip na kami ay mas banal kaysa sa iba. Kung kami man, Panginoon, ay mapaghusga ng aming kapwa at madali kaming magsalita o mag-judge sa kanila, O Diyos. Kung ito man ay nagiging balakid at inihingi mo sa amin, Panginoon, sa oras na ito, one thing is needful. One thing is needful. Then you can follow me. Lord, bless us, O God, at this very moment. We surrender to you, O God, ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Kinikilala ka namin, Panginoon. At sa oras pong ito, kung meron man po sa ating mga kasama dito sa loob ng building na ito na nais po nilang isurrender ang kanilang buhay sa Diyos. At nagnanay sila na kinikilala nila that there is something needful in their lives at this very moment. And they want to follow Christ. Hiniling ko po habang ang lahat ng mga ulo ay nakayuko, itaas po natin ang ating mga kamay. At ang ating pagtaas ng kamay, tanda ng ating pong pagsuko at pagkilala sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Do you want to recognize God? Salamat po sa mga kamay na yan. Yes, brothers and sisters. Nakikita ng Diyos sa mga kamay na yan. Amen. Ibaba na po natin ang ating mga kamay at tayo po, kung hindi man kayo nakapagtaas, but you have the desire to surrender your life to Christ. Nadalangin po tayo. Panginoon Diyos na dakila, aking Ama, na lumikha ng lahat ng bagay, kinikilala ko na ako ay makasalanan mo. Kinikilala ko na maliban ako ay sumunod sa iyo ayon sa iyong kagustuhan, ay hindi ako magmamana ng kariyar sa langit. Ama, tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesus sa aking puso. Tinatanggap ko siya bilang aking sariling Diyos at Panginoon. At sa oras na ito, ibinibigay ko sa Kanya ang lahat ng aking buhay. At iniling ko sa banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa aking buhay. At nang sa ganon, ako'y sumunod ng malaya at makasunod ng malaya sa Diyos na nagbigay ng buhay sa akin. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko na isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At dalangin ko sa oras na ito, Panginoon, na isuko ko sa pagsuko kong ito, kasabay na isuko ko na rin ang lahat ng mga bagay na magkapagpigil sa aking malayang paglapit sa iyo. Amen. Lord, binibigay ko na po ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.